Tinutukan ng resibo ang pagtugis ng mga operatiba sa dalawang lalaki na tila nawala sa sarili at hindi na napigilan ang emosyon sa magkahiwalay na insidente. Ang kanilang mga weapon of choice, kutsilyo at baril. Ang karasang nagawa, bunga raw ng bugso ng galit? Paano kung habang naglalakad ka sa karaniwan mong daan papasok sa trabaho, biglang may makasalubong kang lalaki na may hawak na kutsilyo at naguramentado? At habang papalapit, akmang sasaksakin ka na, naku po! Ganito ang eksenang naabutan ng mga nag-aabang ng masasakyan sa kabaan ng Barangay 95, Caloocan City. Sa cellphone video na kuha ng isang motorista, makikita ang isang lalaking may hawak na kutsilyo. Nakakatakot naman yan. Uy! Ilang sandali pa, kumaripas ng takbo ang lalaki at inundayan ng saksak ang ilang mga tao sa kalsada. Ano po kasi yun 8 to 8:30 po kasi ma'am, kasi talagang pasukan po ng mga magtatrabaho. Uy! Maya-maya pa, dumating na rin ang Caloocan City Police Substation 2 sa lugar, pero maging ang mga pulis nakirapang pakupain ang init ng ulo ng lalaki. Habang dumating na yung mga pulis, lalo po siyang nanlaban. Doon na po nagpang-abot yung pananaksak po na nangyari. Lalaking nagkamok sa kalsada dahil sa hindi pa matukoy na dahilan, kumaripas habang nang wawasiwas ng panaksak nang dumating ang mga lesbo. Papasok sana sa trabaho si Santos Masalo Jr. pero wala siyang kamalay-malay na may nakaabang na panganib sa kanyang daan. Meron akong nakita na may nagwawala po yung lalaki. Nakita ko po yung kapitbahay po namin na nambagan ng saksak po. Pero nang makitang inundayan ng lalaki ang kaibigan niyang si Roniel, dito na niya sinubukang lapitan at pigilan ng lalaki. Nadulas ako. Habang hawak ko yung kutsilyo, meron ring nagpapalo sa kanya. Dahil sa pangyayari, nagtamo si Santos na mga sugat sa mga kamay at balikat. Ito po, natanggal yung kuko po. Tama sa kutsilyo, pati dito ko sa balikat ko po, may tama rin yan. Kung hindi ko naagapan yun, patay ako. Pero hindi pa pala natatapos sa mga residente at saksi sa pagsukol sa lalaki. Ang ganap, amok turn to Kuya Grill Quick. Yan! Gusto yan! Ayan! Tama na! Warak na ulo! Nang pagtulungan ng mga residente, agad nilang naibigay sa mga pulis ang lalaki. Napag-alamang Art de la Cruz ang kanyang pangalan. Base po sa nakuha namin na information, palaboy po talaga yung suspect. So hindi po siya nakatira doon sa barangay na yon. Dalawa ang inosenteng mga biktima na sinaksak ni Art. Nakaharap siya sa kasong frustrated homicide. Nakapanayam ng resibo ang suspect. Ang depensa niya para sa pananaksak at pag-aamok. Nandilim daw ang paningin niya nang mapansing masama ang tingin sa kanya ng mga nakakasalubong niya. Bumaba ako, may nakita ko isang tao. Medyo napasama yung tingin niya sa akin. Bigla rin namang paglingon ko, parang tumangat yung mukha niya. Bigla yung tingin ko sa kanya. Kaya ganun ang nangyari. Si Art may gusto pang sabihin sa kanyang mga nabiktima. Sa mga nasaksak man na nadisgrasya ko, para mapatawad niya ako, humingi ako ng sedya. Patawad tao lang naman ako. Napugso lang naman sa damdamin. Doon sa dalang problema. Tawagan niya na sana ako. Makalipas ang 5 buwan na ilipat na si Art de la Cruz sa City Jail habang gumugulong ang kaso laban sa kanya. Nang kamustagin naman ng resibo si Santos, maayos na raw ang kanyang kalagayan. Kailangan mag-ingat na susunod para hindi na mangyayari. Masaya para hindi na siya nakakuhan sa mga tao. Kasi kung hindi pa siya nakulong, baka marami pang manadamay po. Makalipas ang isang araw na balitaan ng resibo ang isa pang insidente ng karahasan na nag-ugat daw sa pikunan. Umaga noong 9 ng Nobyembre, natagpo ang patay ang 43 anyos na biktimang si Michael Navarro dito sa kabaan ng Maria Rosa Street, Ermita, Maynila. Sa investigasyon ng Manila Police District, lumalabas na itinumba ang biktima.
matapos niyang makaalitan ang kapwa niya parking attendant. Naabutan ng resibo na nagtitirik ng kandila si Nanay Arsenia. Dito namatay ang nag-iisa niyang anak na kanyang kaagapay sa buhay na si Michael. Kwento niya, nagsimula raw ang lahat ng makaalitan ng anak ang kapwa parking attendant dahil sa customer at parking space. Kaya ako na lang ikasagutan yung lalaki na naawa ko sa anak ko. Ako kaaway niya, anak ko lang napagbalingan niya. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng resibo sa kaso, ibinahagi ng Manila Police District o MPD ang closed-circuit television o CCTV footage ng pamamaril kay Michael. Nagkaroon sila ng alitan dahil nag-aagawan sila dito sa pagpaparada ng mga sasakyan doon sa lugar. Ito ay nauwi sa kanilang pagtatalo. Binaril na itong kasamahan niya doon, nakagyat nitong kinamatay. Doble dagok daw ang pinagdaraanan ni Nanay Arsenia dahil bukod sa biglaang pagpanaw ng kanyang anak, napag-alaman din niyang mabilis nang nakatakas ang suspect na kinilalang si Andy Miranda. Mahuli lang siya, ma'am. Gusto ko lang, bago mailibing anak ko, mahuli siya para matahimik ang ng anak ko. Sa sunod-sunod ay sinagawang backtracking at follow-up operations ng Homicide Division ng Manila Police Station 5 at resibo noon. November 12, 2024, natuntun din ng mga otoridad ang huling lokasyon ng suspect. Agad rin tayong nag-conduct ng CCTV backtracking. Nasundan po natin siya kung saan siya tumungo. At napag-alaman ng mga investigador na ibinebenta na pala ng suspect ang ginamit niyang motor para makatakas mula sa pinangyarihan ng krimen. Uy, kuya, hindi ka very mindful sa part na yan, ha? Yes, yung getaway vehicle po niya. So, doon agad-agad nakipag-transact yung ating isang pulis na humantong sa pakikipagkita sa kanya sa isang probinsya. Kasama ang resibo mula sa Maynila, nagtungo sa Talavera, Nueva Ecija ang mga operatiba ng MPD para hulihin ang suspect. Kuya Andy, it's time to meet your buyer. Nang kumagat ang suspect sa mga buyer kuno ng kanyang motor na mga pulis na pala, agad nang nasilo si Andy Miranda. Andy Benson nga, di ba? Ikaw daw, ikaw ba, di ba? Ikaw! Tayo! Ikaw ay dahil sa pagkamatay ng biktima, sinampahan si Andy ng kasong murder. Unang-una po, itong biktima natin ay unarmed. At the same time, noong tinignan natin yung tama, nasa likuran ito. No, parang mai-interpret natin na patraidor nung ginawa niya yung pamamaril. Sa aming eksklusibong panayam sa suspect, nais na lang daw niyang mapag-usapan ang nagawa niya sa nasawing si Michael. Meron kong panawagan ba sa pamilya nitong biktima kung sakali? Sana po mapag-usapan namin yung mapagkasunduan na ayusin na lang po ito. Dahil hindi ko naman po kagustuhan yun. Makalipas ang halos kalahating taon, nailipat na sa Manila City Jail ang suspect na si Andy Miranda. Patuloy pa rin dinirinig ang kasong murder laban sa kanya. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng kapambuhay. Nang kumustahin ng resibo si Nanay Arsenia, patuloy pa rin daw siyang umaasa na panigan sila ng batas at mapanagot ang pumatay umano sa kanyang anak. Ang init ng ulo, maaaring palipasin pero oras na mauwi sa karasan at madilim ang paningin. Nariyan ang mga otoridad para panagutin ang mga itinuturong salarin. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel